Yan, hello, good morning sa inyo lahat. Ayan, I'm Janet, ulit po. And kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, do subscribe na po. And click the notification bell para lagi kayong updated sa mga tips, sa mga bagong negosyo na madidiscover natin. So, ayan guys, kakatapos ko lang magkape. So, bibigyan ko kayong trivia about eggs. Trivia lang to guys. And hindi tayo doktor, hindi tayo professional. Yan. Yung mga trivia ko na to is na research ko lang and yung iba based on my own experience and gusto ko lang na i-share sa inyo. Yan. So yung first trivia natin, yan, na-research ko lang yan kagabi. Alam niyo ba ang difference ng brown eggs sa white eggs? Kung makikita nyo, yung iba kasing customer ko, hinahanap nila yung mga organic. Yan, yung mga organic na ganito hinahanap nila sa akin. So siguro akala nila magkaiba yung nutrients o yung sustansya na makukuha nila sa mga itlog na to. So nagkakamali po sila. Yung sustansya na makukuha natin dito is pareho lang. Same lang. Depende lang po yan sa pinakakain natin sa mga manok natin and sa environment. Kahit naman po tao, kung hindi po masustansya yung kakainin natin, yan, hindi tayo magiging healthy. And kapag lagi tayo na stress sa environment natin, hindi tayo magiging healthy talaga. So, ayan po. Same po yung sustansya na makukuha natin sa kanila. Depende po yan sa pagkain na pinakakain natin sa ating mga manok. And magkaiba lang po sila ng kulay dahil po yan sa breed ng mga manok. So yan guys, diba? Wala pong pinagkaiba yung sustansya niyan. So kapag yung manok, healthy nga yung pinakain natin and healthy yung environment nila. So pag kinain natin yung mga eggs nila, so magiging masustansya po yung kakainin nating mga itlog and magiging healthy rin po tayo. So yan guys, nalaman nyo, same lang po yung sustansya na makukuha natin dito sa dalawang to. Pinagkaiba lang po nila is yung breed nila, kulay. Okay? And meron pa po. Wait lang ah. Malalaman po natin yung eggs. Pangalawa na to ah. Malalaman po natin yung eggs kapag fresh po yan. Try nyo ilubog sa tubig. Kapag po yan ay lumubog, na-experience ko na rin po yan kapag magbo-boil po ako ng eggs. So ayan, kapag nilagay ko yan sa kaldero, so lulubog yan. So it means fresh po yung eggs nyo. Kapag po yan lumutang na, naku, malapit na po siyang mabugok. Malapit na po siyang mabulok. Pero yung mga iba naman po, kumakain naman po sila ng bugok na eggs, diba? So, pagkatapos nilang nilaga, so, lalagyan nilang asin and or suka. Yan, asin and suka. Try nyo po yan. So, may natikman na po akong ganyan sa bandang Laguna. So, nagbakasyon po ako doon. Nagbabakasyon ako sa mga tita ko. So, meron po silang binibenta doon, bugok na eggs. So, kapag nagtitinda yung mga tindera ng mga eggs, yan, tinatawag nila, bugok. Yan. Nakahati-hati na po yan. Then, lalagyan nila ng suka. So, yun po. Pangalawang trivia po yun. And next po. Pangatlong trivia about eggs, kung paano malalaman na bugok na siya, ganun. Or hindi na siya fresh. So, try nyo lang po siyang alugin. Yan, aalugin nyo lang po yan. Kapag po yan umaalog-alog na, may naririnig kayong alog-alog na sa loob, hindi na po yan fresh. So, kayo na po magdi-decide kung itatapon nyo na po siya or pwede nyo rin po siyang pakuluin. Pwede pa rin po siya namang kainin eh. Huwag nyo po siyang itatapon. Sayang naman. Ayan. So, yung pang-apat,
pang-apat na trivia. Kapag yung eggs, medyo makapal yung shell niya, ibig sabihin po, bata pa po yung manok. Yan. Batang-bata pa po yung manok kapag makapal yung shell niya. And, kapag naman po manipis yung shell niya, so malapit na po siyang mag-senior citizen. Yan. Medyo matanda na po yung manok kapag manipis na po yung shell niya. Hindi na niya kaya maglabas ng mga makakapal na shell. Yon po yung ating another trivia. And meron pa po. Alam niyo po ba na ang isang manok ay nakapag-lay siya ng egg. So, nangingitlog siya in a year ng 250 pieces na eggs. So, kaya po niyang magluwal ng 250 pieces na eggs. So, ilang tray na po yun? 250 divided by 30. Ayan. So, 8 trays a year ang kaya niyang ilabas. So, kung balak niyo pong magtinda lang ng eggs, yan. So, bibili po kayo. Syempre, yung mga manok na nangingitlog lang, yung basta sa kanila. So, yun, kailangan po, kung magtitinda po kayo ng eggs, marami po yung manok na bibilin ninyo. Pero kung mga, ano lang, yung mga sa mga bahay-bahay lang, mag-aalaga po kayo ng manok, ayun, yung kaya pong ilabas ng mga chicken nyo is 250. So, kapag napisa po yan, kapag napisa na po yung eggs niyan, yon, magkaka 250 pieces ka na chicken in a year sa isang manok lang. Okay? 250 na manok ang pwedeng gawin ng isang manok. So, it means in a year, yung isang chicken, pwede siyang makagawa ng 250 na chicken ulit doon sa mga itlog niya. So, makapagluluwal siya ng 250 chicken. Diba? Ang dami. So, kung dalawang chicken yan, naku, ang dami mo ng manok in 1 year. So, yun guys, tama na muna yung trivia. Wala na po akong alam na trivia. So, kapag po nakapag-research ako or may nalaman ako na ibang trivia, isi-share ko po yan sa inyo. So, bye na muna for now, guys. And sana subscribe kayo sa channel ko para lagi kayong updated sa mga tips ko and